July. July, okay. So, most likely, kayo ay magtitake ng November 2024. Tama ba? Okay, sige. Right. So, sige. Icebreaker muna tayo before tayo mag-start. So, to everyone, raise your right hand. Okay? Tapos, depende kung babae o lalaki yung katabi nyo, sabihin nyo sa kanya, you are so guwapo. Everyone naman, raise your left hand. Ngayon, tapikin nyo naman yung shoulder ng katabi nyo, sabihin nyo naman, pero, mas maganda ka. Alright, sige. Tayo. Settle down na. Okay. So, sabi nyo, mag-take kayo ng board exam by November 2024. So, sige, pag-usapan natin ano yung mga i-expect nyo by the time na mag-review na kayo at by the time ng board exam. So, this is preparing for the board exam. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I am Victor Joseph Villafuerte. I'm the president of Kipak Education. So, you can look us up sa YouTube, Facebook, kung saan natuturo ako ng engineering topics. So again, this is preparing for the board exam. Next. So una, syempre, what is the CE board exam? Ano nga ba itong exam na kukunin natin sa November? So, next. Yan. So, ito yung roadmap, usual roadmap ng mga engineers. So, nandito na kayo ngayon, nasa college. After you graduate, you will take the board exam. After that, makukuha nyo na yung license nyo and matatawag nyo na yung sarili nyo as a licensed civil engineer. So, pag-usapan natin yung step na to, yung board exam. So, next. So, meron tayong tatlong subjects sa board exam. Sino yung familiar sa tatlong subjects na yun? I think na-discuss na sa inyo sa previous speaker natin. Okay? Una medyo mahirap i-memorize, no? Kasi tinago nila recently yung pangalan eh. This is now Advanced Mathematics Surveying Principles of Transportation and Highway Engineering. Basically, ito yung dating MSE. Ito yung number of items niya, 75 and 35% siya sa buong exam. Next naman, ano natin dito? Geohydro. Hydraulics and Principles of Geotechnical Engineering. Ito yung number of items and percentage niya. And lastly, syempre, ano yung sikat to sa ano? Ano yung tawag natin sa last subject na to? PISAD, diba? Principles of Structural Engineering or Principles of Structural Analysis and Design. Ngayon, ano dyan yung sa tingin nyo pinakamahirap? PISAD. Ano naman dyan yung pinakamadali? Wala? Pinakamadali. Meron. Bigyan ko na rin kayo ng personal experience ko sa tatlong subject na to. Again, tama kayo, PISAD niya or Structural Engineering yung pinakamahirap kasi ultimo yung mga choices niya ay pinag-isipan. In a way na kapag nagsosolve kayo ng problem, nagkamali kayo sa isang step, yung maling sagot nyo, makikita nyo pa rin sa choices. So, ganun siya pinag-isipan. So, kailangan talaga sa PISAD, maingat natin sa sinasagutan. Okay, pero, good news naman dito is, kung yung PISAD ay panghatak pababa, yung Geohydro naman ay panghatak pataas. Kasi, so bakit siya panghatak pataas? Pagka nagsasagot na kayo ng past boards, kunyari, magsagot kayo ng past board exam, most likely, lahat ng questions na nakita nyo sa boards ay nakita nyo na before. Kasi inuulit-ulit lang nila. And per problem, siguro 1 to 2 steps lang, may final answer na kayo. So, ganun ka dali yung Geohydro. So, again, huwag natin sayangin. Make sure na alam natin siyempre lahat ng sagot. And mag-review tayo. So, next.
Passing condition sa board exam, syempre dalawa lang naman yan. Dapat sa lahat ng subjects, ang average nyo ay 70% at wala dapat kayong subject na bababa sa 50%. So sige, ano nga tayo? Exercise muna tayo. Tingnan natin yung unang example na papakita ko. 90 to 149. Pasado ba siya o hindi? Hindi. Bakit? Dahil 49, di ba? Kahit na mataas kayo sa unang dalawang subject, pag bumagsak kayo, pisad, unfortunately, hindi kayo papasa. Marami na akong nakita ganyang example na 49, exact talaga yung score, 49 sa stock. So unfortunately, kailangan nila mag-play sa next course. So next, tingnan natin. Yan, fail yan. 63, 92, yan, nakita na. 63, 92, 60. So makikita nyo kahit na below 70 yung score nila sa math and physical. Yan. Kung i-compute naman natin, above 70 yung score niya. So pass yan. Kahit na mas mababa yung score niya sa unang example natin. So, pero syempre, ang goal naman natin dito is magkaroon ng mataas na score sa lahat ng subject. So, hindi pwedeng iaalay tayo. Diba? So, next. So, given that, ngayon na alam na natin yung mga mechanics ng board exam niya, part 2 is aral na. Ano yung mga recommended kong gawin nyo habang nagre-review na kayo. So, number 1, syempre, palagi na natin yung naririnig, and that is to plan your schedule and stick to it. Diba? Make sure na sa simula ng review natin, siguro sa case nyo sa June or July, diba? June or July, by the time na graduation nyo na, gumawa kayo ng isang written na schedule talaga. Hindi pwedeng nasa isip nyo lang, dapat sinusulat natin. And sa schedule na yun, kailangan mag-allot tayo ng at least 4 hours. 4 hours ng pagre-review every day. Okay? Doing so, this ensures na matatapos nyo lahat ng topics by the time yung mag-boards ko. Okay? So again, make sure din natin na to get enough sleep. Ngayon, noong college ako, maraming parang nagyayabang na, ay alam niyo ba, hindi ako natulog kaka-review sa exam. Or napuyat ako kaka-review sa exam. But in reality, hindi or walang kayabang-yabang na aspect doon. Hindi natin pwedeng ipagmayabang na napuyat tayo or hindi na tayo natulog sa isang exam. Kasi, mas maganda talaga or mas optimal for us na kapag nag-exam tayo, we are at our healthiest self. So that means dapat kumpleto yung tulog nyo and syempre kumpleto rin yung kain nyo. So next. Yan, minimize social media. Bakit yun na reaction? So ito. Okay. Kung gusto nyo talaga na ma-maximize yung chances nyo para makapasa sa board exam, deactivate nyo muna. Deactivate nyo muna yung social media. At least for 6 months, di ba? Huwag muna kayo mag-Facebook, Instagram, TikTok. And so, mag-focus kayo sa pag-review for 6 months and i-activate ulit natin kapag tapos na yung result. Diba? Kapag lumabas na yung result. Messenger, okay lang naman kasi pwede natin gamitin ito para communicate with our batchmates. So, yun talaga. Kahit na sobrang sakit for me, yan, dini-activate ko talaga yung mga accounts ko. Pwede naman yun, hindi natin kailangan i-delete, i-deactivate muna for 6 months. Next. Yan, ito, recommended apps ko rin pala sa mga may iOS or Android. Nandito rin naman sila. Number 1, this is yung focus timer. This is basically Pomodoro timer. Na if some of you are not familiar, Pomodoro technique is a study technique kung saan mag-aaral ka for 20 minutes, mag-break ka for 5 minutes, aral for 20 minutes, break for 5 minutes. This ensures na sa bawat break nyo, nasi-synthesize nyo yung information na kakaaral nila. So, hindi kayo ma-overwhelm sa information. Next is Tick-Tick. Yan. Tick-Tick, hindi TikTok. Yan. Tick-Tick is basically a checklist ng lahat ng checklist. Pwede kayong gumawa ng checklist ng mga topics na aaralin nyo for that week. Tapos, every time na mag-tick kayo, it gives you syempre a sense of accomplishment.
And mas mamomotivate pa kayo na tapusin talaga lahat ng topics sa exam. And ito, countdown timer, syempre, kinailangan ko nito na nag-review ako kasi this gives me the number of days. Ilang araw na lang before mag-board exam. So, syempre, medyo mape-pressure ako. So, kung alam ko na lang na 30 plus days na lang before the board exam, yun, mas magkakabul ako syempre ng mga topics. Okay? Next, and note cards. Syempre, I think sa pag nagre-review na kayo ng board exam, syempre, kailangan natin gumawa ng note cards. Ngayon, may discussion din kung note cards ba or formula wall, alam niyo yun, yung mga sinusulat, mga pinupost sa social media na sinusulat na maraming formula, tapos pinipaste sa dingding nila. Hindi ko ginawa yun kung nagre-review ako kasi instead ang ginawa ko are note cards. Note cards kasi pwede niyong madala kahit saan. So kahit kumakain kayo sa labas, anihin nyo lang. Pwedeng i-review nyo. And meron na akong video about kung ano yung ginamit kong note cards and kung ano yung laman niya. Yan, nandito siya sa YouTube channel ko, How to Make Note Cards. And I think meron akong meron kaming pinamimigay ngayon na file, PDF file ng note card ng isa naming top-notch instructor. So, if you want to have a copy of that, follow us sa Instagram namin at keepup.live. Tapos mention nyo yung talk ko. Tapos bibigyan namin kayo ng libreng PDF file ng note cards. Next. Yan. So ito yung makikita nyo. Kapag nabigyan na kayo ng PDF file ng note cards, ito lahat ng topics for the board exam. And makikita nyo meron siyang dalawang columns, di ba? So, tingnan natin. Pag-usapan natin kung paano natin gagamitin yung ating note cards. Next. Okay. Ayan, download the checklist here sa aming YouTube, pero meron kaming bagong updated checklist ng bagong coverage ng CE Board Exam. So, message nyo rin kami sa Instagram if you want to have a copy. Okay. So, how do we actually use the checklist? Una, first 3 months. So, sa June, July, August, di ba? June, July, August, unang 3 buwan nyo sa pagre-review ng board exam. Ang recommended kong gawin nyo is go over all the topics muna. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, gaano katagal pa para matapos natin lahat yung buong coverage ng board exam? Sa tingin nyo, gaano katagal? 1 or 5, 6 months? 6 months yung buong review natin. 3 months lang ang kakailanganin nyo para matapos lahat ng topics. And 3 months, from math, papunta sa stroke, 3 months lang. Kaya nga, first 3 months, tapos nyo na dapat. Diba? Ngayon, habang nagre-review kayo, habang tinatapos nyo lahat ng topics, sulat nyo syempre sa note cards na lahat ng may encounter nyo formula. So, yun yung ginagawa ko na nagre-review ko. Every time may madadaanan akong topic, lahat ng formula na kailangan doon, sinusulat ko sa note cards. And syempre, para ma-practice tayo, answer at least 10 questions per topic. Okay, yun yung first 3 months, June, July, August. Tapos nyo na lahat ng topics by that time. Now, di ba 6 months yung pagre-review natin sa course? Ano yung gagawin natin for the next 3 months? So, the next 2 months, run through ulit natin. So, hindi enough na madaanan natin lahat ng topics once. Kasi, sa pagdadaan natin, kunyari, pinapasadahan nyo lahat ng topics na nasa checklist. Yung unang pasada nyo ay for familiarity. Para syempre, ma-familiarize kayo sa mga topics, sa mga formulas, sa mga methods. Pero may tendency syempre tayo na pagkapalapit na yung board exam, nakakalimot tayo, di ba? So kaya nga, sa next 2 months, daanan natin ulit. Yan. Ulitin natin, kaya may 2 columns ako na napakita sa checklist. Yung pangalawang column, intended yun para sa pangalawang run-through nyo. Kailangan daanan nyo siya ulit para naman for retention. Para lahat ng naaral nyo beforehand ay maalala nyo by the time na mag-take kayo ng board exam. Okay? And syempre, dahil
nga second na pasada na natin to, mas mabilis na tayo mas mabilis na yung pacing natin. So kaya na dapat natin 1 week each. 1 week for MSPE, 1 week for Geohydro, 1 week for Rizal. Okay? And then, mag-focus siyempre tayo sa mga topics na nahihirapan pa rin tayo or sa topics na nakalimutan na natin. Next. Yan. 1 month before, dito na tayo nagsasagot ng mga past boards. Past board exam, siguro yung mga PDF files na nakita niyo sa Facebook. Dito na tayo magsasagot. So, bakit dito pa lang? Kasi, hindi ko recommended na magsagot kayo ng past boards kapag kakasimula niyo pa lang sa review. Kasi syempre, kapag nagsimula pa lang kayo sa review, putol-putol pa yung alam niyo. Maganda na kapag nagsasagot na kayo ng past boards is, syempre, may general idea na kayo sa most ng topics. Okay? And then, at first, syempre, pagka nasasagot kayo ng past boards, pwedeng at your own time, wala pang time pressure, and meron pa kayong nagagamit na Codigo. Pero it should come to a certain point na hindi nyo nakakailanganin ng cheat sheet or note cards, and sanayin nyo na rin yung sarili nyo na magsagot ng past boards na may time pressure na. Okay? And importante yung mga scores nyo sa past boards kasi this is your best indicator sa kung anong magiging score nyo sa board exam. 1 month before the board exam, may general idea na kayo kung kakayanin nyo ba, kung makakapasa ba kayo. Depende sa performance ng past board exams. Next. And syempre, 1 week before the board exam, ground through na lang kayo ng note cards, magsagot pa rin kayo ng past boards, and dito na dapat natin ina-adjust yung sleep schedule. So next. Yan, the day before ng exam, or actually pwede na itong i-apply sa mga major exams nyo sa college. So syempre day before, rest na muna, huwag na tayong magawa ng heavy na pag-aaral kasi baka ma-mental block pa tayo. Diba, baka ma-pressure pa tayo na na-realize natin maraming pa pala tayong hindi na-aaral, magpapanik tayo. Diba? So wag na muna. Pahinga na lang tayo and trust na naaral na natin lahat ng kailangan natin for that exam. Okay? Control na muna natin sarili natin, wag na muna tayong mag-open ng social media, and kung gusto niyo talaga mag-aral, note cards na lang. Memorize na lang kayo ng mga formulas na sinulat nyo. And dito na rin dapat, by this time na rin tayo kailangan mag-scout ng school. 3 days before the board exam, doon nilalabas ng PRC yung assignments. So maganda na even before the board exam day, alam nyo na kung saan pupunta para malaman kung meron ng mga restaurants, parking, and kung nasa ng restroom. Diba? Magandang alam na natin sila by the time na mag-take tayo ng exam. And ito yung mga kailangan dalhin, pero I think at this point hindi pa naman relevant sa inyo. Or hindi nyo pa naman kailangan alalahanin itong lahat. Okay, next. Yan. Calculator. Pag-usapan natin kung anong calculators yung allowed for the board exam. Ano palang calculators gamit nyo? Canon. Okay, Canon F789 SPA, tama ba? Okay, check ko kung ganda ko yung okay. Sige. So, transparent, no? I assume transparent version ng Canon dala. Okay? Tama naman. Isa siya sa mga allowed na calculators for the civil engineering board exam. So, next. Slide lang. Yan. Yan yung mga allowed, pero I think in-update na nila. Alam niyo ba yung pinaka-latest na update for the C-board exam? Sino nakakaalam ng bagong calculators na pwede? Okay, mukhang maraming ilan na pero, hindi natin ko na-include ko siya dito. Next slide tayo. Yan, mukhang hindi ko. So dati, or before, kasi bago lang din yung news na to, before, Canon was the best choice
for the civil engineering board exam. Diba? Kasi lahat ng functions niya, meron siyang shift solve, nakakapag-solve siya ng 4x4 equations, pero yung disadvantage lang talaga ng canon is ano? At least alam na consensus kayo no, mga bagay ng canon. And so, medyo yun yung naging downside ng paggamit ng canon for the board exam. Pero recently lang, merong nilabas na bagong allowed na calculators ng PRC. Alam niyo ba kung ano yun? Okay. Isang allowed is yung Casio. Casio 570 ES Plus na mas mabilis sa Canon pero hindi pa siya ilalabas. Hindi pa siya ilalabas by the time, mag-November 2023 board exam. Pero, may bagong calculator tayo ngayon. Ito, mas mabilis sa Canon. Pero ganun pa rin, it retains lahat ng functions na meron siya. So, ano yun? This is the Olympia ES 570 ES Plus. So, ito siya. So, bagong labas pa lang siya, hindi pa, yun. Bagong labas pa lang siya, hindi pa siya masyadong ginagamit. Pero, if gusto nyo magano, if you want to order the Olympia ES 570 ES Plus, message our Instagram. Yan, ito yung transparent version. Next tayo. Yan. Number 3, exam day. Exam day. Ano yung mga ma-expect nyo pagka nag-board exam na kayo? So, yun na. Yan. Siyempre, yung first day natin, yung board exam natin consists of 2 days. Nakadivide yung 3 subjects sa 2 araw. So, sa unang day ng board exam natin, siyempre, 5 a.m. tayo gising. Make sure na before tayo mag-board exam, makakain na tayo ng full breakfast. And yun, by 8 a.m., magsisimula na yung unang subject. So, this is yung MSPE and then lunch. And then 2 to 6, this is yung geometry. Okay. Next. Tips sa first day, run through nyo muna lahat ng note card. Run through nyo muna lahat ng questions before kayo magsagot. Sige, scan nyo yung length niya para mag-gauge nyo kung anong pacing ang kailangan nyo para matapos yung exam. Then, kapag may nakita kayong may hirap na questions, skip nyo muna siya. And ito, super important, pagkatapos ng exam, huwag dapat kayo mag-discuss. So, ano yung nakakalama bakit? Even after nyo mag-take ng exam ng first day, huwag nyo dapat i-discuss sa mga kaibigan nyo yung mga ginawa nyo. Bakit? Sige, okay. Bakit? Kasi, kapag nag-discuss kayo, kunyari, tapos na yung first day, nagsagot na kayo ng math at geohydro, at pinag-usapan yung exam with your friends, and nalaman nyo, ay, mali pala ako sa item na to. Tapos biglang nalaman nyo, ay, lima na pala yung items na mali yung sinagot ko. Diba, nakaka-pangina ng loob. Kasi tandaan nyo, meron pa tayong second day. And ayaw natin na sa second day, sa stroke pa naman yun, ay malungkot na tayo. Diba? So as much as possible, huwag muna kayo mag-discuss, kailangan at our best self pa rin talaga tayo magsagot na pisag. So next, yan yung second day, identical lang naman sa first day natin. And after that, syempre, during the week, hinihintay na natin yung result ng board exam. So next. So yung exam results usually posted 3 days after the last day and usually madaling araw siya pinupost. So ito yung mga times na lahat ng nag-take ng board exam ay gising. Kasi inaabangan nila yung results. Okay? Next. And after yung makita yung pangalan mo, after yung makita yung pangalan mo, syempre, the next step is oath taking. Kung saan pupunta na kayo sa PICC and makukuha na yung sabihin ng license. Sige, next.
Yan, final tips before tayo mag-end, before we end the presentation ko. Yan, know what to expect. Okay, yung pag-take natin ng board exam, hindi lang siya yung pag-expect na kung anong subjects yung aaralin, diba, kung anong formulas yung kailangan i-memorize. Know what to expect means, alam dapat natin i-expect yung mga maliliit na bagay. Kasi nakaka-add up sila sa performance natin sa board exam. So ano yung mga maliliit na bagay na yun? Kung ano yung room assignments natin. Dapat alam nyo na syempre kung anong location ng school, kung meron ba doong CR, diba? Kung ano ba yung mga makakain nyo by lunchtime, kailangan nyo ba magbaon or pwede ba kayong lumabas? May mga parking ba doon? Diba? Paano kayo magko-commute if ever magko-commute na kayo? Lahat ng yon, lahat ng mga maliliit na bagay, kailangan alam nyo na para by the time na mag-board exam, wala na kayong surprises. Diba? Para ang focus nyo na lang is yung mismong topic, yung mismong questions. Next. Teach the topic, syempre. Ang isang paraan para masabi yung master nila talaga yung topic is kapag natuturo nyo na siya sa iba. Diba? Aralin yung topic para maturo siya sa mga friends nyo, and at that point, masasabi nyo talaga na alam ko na yung topic na ito. Next. And syempre, know your why. If at any point sa pagre-review nyo sa board exam na paghihinaan kayo ng loob, balik kayo sa mga reasons kung bakit kayo nag-civil engineer. Siguro for some, nag-engineer sila kasi gusto nila magkaroon ng sariling company o magkaroon ng dream job or makatulong sa kanilang pamilya, or even yung mga maliliit na reason na magkaroon lang ng engineer sa pangalan nila. Babalikan nyo yung mga reasons na yun and let them push you to continue na mag-review for the board exam. Right? And yun, share ko lang yung quote, favorite quote ko by Jonathan Yaput. Sige. Sign natin. Here's the reality. Being inspired doesn't happen every day. There will be days where you just don't want to do anything, and yet you need to work. That's when discipline enters the picture. And at many times, the discipline outlasts the inspired. So, what does this say? Yung success ng isang person is not determined sa mga araw na inspired siya. Ito ay na-measure natin sa mga araw na